Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Saan ho tayo ngayon, sir? Tita Alisana, sa bahay ng mga Florendo. Pagpasok ko sa loob ay sinalubong ako ng mga katulong ni Tita Alisa. Nangako akong bibisita sa kanya ngayon. Bit-bit ay bulaklak na pinabibigay ni Liam sa kanyang dating asawa. Iniimbitahan mo ako sa bagong bukas mong resort? Gulat at may tuwa niyang saad. Kung pwede kayo at makakapunta ho kayo, matutuwa ako na makita ka roon. Humalakak ito at nilapagan ako ng kape. Umupo sa harapan ko at hindi pinansin ang bulaklak na pinili pa namin ni Liam. Nagtalo pa kami kung ano ang nababagay na ibigay dito. Mabuti na lang at alam ko ang ibibigay kay Atasha. Hindi kasi ito ang uri ng lalaki na nagbibigay ng bulaklak sa babae. Yun ang napansin ko sa kanya. Gusto ko rin naman sulitin ang bakasyon ko rito, kaya sisiguraduhin kong makakapunta ako. Tumikim ako at tumango sa kanya. Saka naman uminom ng kape. Si Atasha ho, makakasama ba? Pasimple kong tanong, natigilan nito. Sana makasama rin siya, sila ni Atlas. Dugtong ko, ayokong isipin na si Atasha lang talaga ang sadya ko. Tsaka pupunta rin naman si Liam. Hindi ko lang sasabihin muna kay Tita Alisa. Ang mga magulang mo, nandyan ba sila? Nahinto ako sa pag-inom. Dahan-dahan kong ibinaba ang tasa. Hindi pa sigurado kung makakadalo sila. Tumango siya at humigop ng kape. Hindi na dinugtungan pa ang huling sinabi ko. Naramdaman ko na lamang ang palad ni Tita Alisa na inabot ang aking kamay. Huwag kang maging matigas kay Atasha. Napakunot naman ang noo ko sa sinabi niya. Marami siyang hirap na pinagdaanan. Alam kong maaayos na siyang tingnan ngayon. Pero ramdam ko na sinisisi niya pa rin ang sarili sa pagkawala ni Lucio. I had to choose Victor. Kailangan kong iligtas ang anak ko. Wala hong may kasalanan. Walang may gusto sa nangyari. Inipon ko ang lahat ng lakas ng loob ko na natitira sa akin para pumunta sa kumpanya ni Atasha. Nasa labi ako at hinayaan kong subukan ng mga tauhan ko to make a schedule for Atasha. May dala akong bulaklak at ilang tsokolate. Madali kong ipapadala ko ito sa kanya, pero mas gusto kong ako mismo ang mag-abot nito sa kanya. Habang naghihintay ako sa labi, may mga nakatingin sa direksyon ko. Karamihan sa kanila ay mga babae. Nabighani sa mga bulaklak na dala ko. Gusto mo bang makausap ko ulit ang receptionist, sir? Ani ng aking personal bodyguard. Hindi na, maghihintay na lang tayo. Sigurado naman akong alam ni Atasha na ako ang kliyenteng kikitain niya ngayon. She was so busy kaya naman kailangan kong kaayusin ang schedule ko para magkita kami. Pero kanina pa ho kayo naghihintay. I can wait, ani ko sa kalmadong boses. Sa paghihintay at paminsan-minsan na pagsulyap sa aking relo, ay napuko ang atensyon ko sa isang batang babae na tumatakbo sa labi. Huminto siya at lumingalinga upang makahanap ng dadaanan. Mabilis siyang muling tumakbo dahil sa suot na dress, hindi alintana iyon. Nakangisi habang umaalo ng buhok nito. Pwede ba ang bata dito? Taka kong tanong sa aking kasama na nakatayo at maayos ang tindig sa aking tabi. Naabutan ko itong pareho kami ng tinitingnan. Baka ho sa mga kliyente. Tumango ako at humilig sa couch. Ngunit nakita ko ang isang babae na nakasuot ng uniforme ng mukhang staff sa building. Mukhang may hinahanap siya bago siya tumakbo patungo sa hallway kung saan pumasok ang bata roon. Mukhang anak ng staff nila. Muli kong tinango ang ulo ko at sinulyapan ang bulaklak na nasa harapan ko. Nagpalinga sa ilalim ng mesa. Sir, Attorney Florendo is already waiting for you. Paglapit sa akin ng isang staff na babae. Sinulyapan nito ang bulaklak at nakayukong umiti. Isa ho ba kayo sa mga kliyente ni Attorney ngunit ang talagang sadya ay kitain at kausapin siya?
Tumango ako at natigilan doon. Sinulyapan niya muli ang bulaklak. Nako sir, marami na ho kayo na nagtangka. Huwag na kayong umasa. Hindi na mag-aasawa si Attorney Florendo. Napanguso ako at tumaas ang isang kilay sa kanya. Sige na ho sir, sa elevator na po tayo. Tuwang-tuwa nitong wika. Hawak ko ang bulaklak at nakakababa lang naman ang kamay kong sinundan ang babae. Papunta sa elevator. Kakabukas lang ng pintuan ay nagulat ako sa pagdaan ng bata para sa unahan akong pumasok sa loob. Mabilis kong inangat ang bulaklak dahil muntikan na niya itong matamaan at masira. Careful! Sisiraan mo yung bulaklak ko. Saad ko sa bata at sumunod sa loob. Dahan-dahan itong tumingin sa akin. Nasa loob na rin siya ng elevator. Oops! Sorry! May pag-alala sa mukha nito at isang matamis na ngiti ang ibinigay nito sa akin. Nakita ko ang pagkurba ng konti ng labi niya at paggilid upang humilig doon. Habol ang paghinga na tila pagod na pagod sa kakatakbo. Don't cause trouble. Mapapagalitan ka ni Martha. Paalala ng staff na tila sanay na sa kapilyuhan at kakulitan ng bata. Martha. Paano maiugnay ang batang ito kay Martha? Tumango-tango naman ito habang nakanguso. Hindi maalis ang titig ko sa batang babae. Mahaba ang buhok at masyadong maputi ang kulay ng balat. Pasensya na sir, may kakulitan lang talaga itong cute na batang to. Pasensya na ho. Humingi ng paumanhin ng staff sa ngalan niya. Bumagsak uli ang tingin ko sa bata at nakatingin ang inosente nitong nakatitig siya sa akin. It's alright. Matalino ang batang to. She apologized. Nang sabihin ko iyon ay ngumiti ang bata, like she understand what I said, or maybe she does. Dapat binabantay maigi dahil tumatakbo siya. Nahihiyang tumango naman ng staff at inangat ko na ang tingin sa numero ng elevator. Naghihintay sa pinakamataas na palapag ng building. Ngunit habang naghihintay ay naramdaman ko ang pagkilas sa dulo ng aking slacks. Tumingin ako sa ibaba at ang batang babae iyon. Hawak niya ang nag-iisang pink na bulaklak na malamang nalaglag sa sahig. Nang sinubukan niyang pumasok muna sa elevator, inangat niya ang kamay at pilit inabot sa akin iyon. Tumango siya sa akin at para madala ko ang bulaklak sa kanya. You drop it, she said in whisper at sinulyapan niya ako, lalo ng staff, pero agad rin bumalik ang tingin sa unahan. Sa'yo na yan. Napangiti ako at lumuhod upang hindi na siya mahirapan pa. Kinuha ko iyon sa kanya para ilagay sa likod ng tainga nito. Her eyes were sparkling and very expressive. Tila bituin na nagniningning ang mga mata nito. Medyo malaki ang mga mata ngunit sumisingkit tuwing humingiti ito. Napakaganda. Maganda po talaga ako dahil kamukha ko si Mami. Ginaya niya ang sinabi ko at sinubukang hawakan ang bulaklak sa tainga niya. And after that, muli niyang hinawakan ang aking pisngi at tumingin siya sa akin. Napangiti ako pero nagulat nang bigla niya akong hawakan sa aking pisngi. Bumukas ang pintuan kaya napatayo na ako sabay kaming lumabas ng batang ngunit ibang daan ang tinahak nito. Tiningnan ko siya. Mukhang pamilya. Ito ni Martha ang batang iyon dahil sa pagkakarinig ko kanina lang. Pagpasok ko sa opisina ay natigilan naman si Atasha na makita ako na narito. Halos sa sobrang pagkagulat nito ay hindi na niya napansin ang dala kong bulaklak dahil agad akong nilapitan. Ang mukhang namuo na ang galit dito. Anong ginagawa mo dito? At hindi mo sinabi sa akin na pupunta ka. Hindi pa ako nakakasagot ay dumagdag na siya. Ano ba Victor? Hindi ba at sinabi ko naman sa'yo na magkita na lang tayo kapag may oras ako? Bakit kailangan mong pumarito? At gumamit ka pa ng ibang pangalan para magkaroon ng schedule sa akin? Natigilan siya at nahihirapang napalunok. Saka naman siya napatingin sa bulaklak at chocolates na hawak ko. Pumunta lang ako dito para ibigay ito sa'yo. At mukhang hindi ka naman natuwa. Hindi siya makagalaw. Ngunit kitang-kita ko ang paghihirap niyang lumunok. Nanatili siyang nakatayo at gulat na gulat pa rin. Formal ang ayos niya. Hindi niya pa rin maproseso na narito ako. Kaya miski ang pagdampi ng labi ko sa pisngi niya ay hindi na niya pinag-aksayahan pa ng atensyon. Para sa'yo. Paos kong bulong at inayos ang aking kinatatayuan habang inaabot sa kanya ang mga bulaklak.
At nagulat din naman ako nang kinuha niya ang bulaklak at chocolates. Nilapag niya iyon sa lamesa at muli akong hinarap. Maaari ka nang umalis. At huwag kang pupunta dito sa susunod ng walang pahintulot ko, Victor. Napakagat ako ng labis sa sinabi niya. Sige, hihingi ako ng permiso sa susunod kung pupunta ako rito. Hindi siya umimik at isang tango lang ang ginawa niya bago sinulyapan ang pintuan. Makakaalis ka na. At salamat. May pagmamadali ang tono ng boses niya. Sinuyod ko ang opisina niya ngunit dahil mukhang naiinip na nga si Atasha, ay tumango na lang ako at hindi na nagawa pang suriin ng maayos ang pinagtatrabuhuan nito. Siguro sa susunod na lang. Aalis na ako. Paalam ko. Nakumpleto na ang araw ko at handa na akong umalis. Hanggang sa may biglang tunog na nagbubukas ng pintuan ng office niya. Napalingon ako at nakita ko ang bata na muling pumasok. Ngunit tila wala itong napansin na ibang tao dahil ang kanyang atensyon ay agad nakuha ang nasa lamesa. Chocolate? Masayang sabi niya at kinuha iyon. I love chocolates. Ito ang mga paborito ko. Napangiti ako. Nang tingnan ko si Atasha ay nakatitig lang siya sa batang inosenteng pumasok. Bigla sa opisina nito na tila isang museums na pasyalan. You like chocolates? Tanong ko at nakapamulsa. Aliw na pinanunood ang bata. Hindi ko alam na pwede palang maglaro ang bata rito. Baling ko naman kay Atasha. Doon niya lang ako tiningnan at mariinan na patikom ang mga labi niya. Lucia? Ang staff na naghahanap dito kanina. I'm so sorry, attorney. Sorry ho. Ilalabas ko na ho siya. Pasensya na sa estorbo. Binuhat nito ang bata at nakangiting kumuway pa ito sa kanya gamit ang chocolates. Naroon pa rin ang bulaklak sa kanyang tainga, kaya hindi ko mapigilang matuwa at maaliw sa batang yon. Kung hindi lang pinutol ni Atasha sa iritableng boses nito. Umalis ka na, Victor. Seryoso at kalmadong utos naman ni Atasha. Alright, I'll go now. Nakangiti akong lumabas ng pintuan at pumasok sa elevator kasama ang aking bodyguard. Ayos ba, sir? Tanong nito na mapansin ang maaliwalas na aking mukha. Mukhang maayos naman. Pero bago pa ako makalabas ay napansin ko ang pagpasok ng pamilyar na lalaki. Huminto ako sa paglalakad para sundan ng tingin iyon. It was Teo. Bit-bit may itim na sling bag sa kanyang balikat. Ang masayang nararamdaman ay biglang nawala. Lalo pa nung makita ang ngisi ng lalaking iyon. Mukhang bibisita rin kay Atasha. Ngunit nakuha ang atensyon ko sa dala-dala niyang bag. What is that? Turo ko sa bitbit ng Teo na yon bago makapasok sa elevator. Laruan. Mukhang manika. Taka namang sagot ng kasama ko. Tara na. Bad trip kong usal. Ang dala ko ay bulaklak. Pero ang dala na maliligaw ni Atasha ay laruan. Anong problema ng lalaking yon? Manika? Sino ba ang pinapag-impresa ng lalaking yon at laruan ang dala nito? Was it that for a kid na nakita niya sa opisina? Takang tanong ko sa sarili ko at napailing sa pag-iisip. We went inside my car pero bago iyon makaalis ay napatitig ako sa malaking pangalan sa entrada ng firm ni Atasha. Dobling L ito sa unang salita. Elosio, perpektong disenyo at nakakaakit-akit para sa mga mata ng mga taong dadaan sa gusaling ito. Pinapanood ko sa Teo habang umiinom ito ng tsaa. Hawak-hawak nito habang ang mga daliri nito ay tila nagpipilantikan. Nakaangat pa ang tatlong daliri at mahinhin na sumisimsim ng kape. In as lawyer for almost a year, marami na akong bagay na alam sa kanya. Malalim na ang pinagsamahan naming dalawa. At ang mga sekreto na isa ako sa nakakaalam. Back then, it was so difficult for to understand why he wanted to divorce his wife. Halos malapit na ang pagiging perpektong asawa niya. Mas gugustuhan niya pang lantarang ipaalam sa lahat na siya ay ng babae kaysa sabihin ang totoo. Sa tingin mo, magsasampa ng kaso ang dating asawa ko kapag nalaman niya ang totoo tungkol sa akin? You lied to her. Kaya mahirap din yun para sa kanya. It comes to questioning gender's identity. Hindi ko rin alam kung maaring mainsulto siya o mas gugustuhin na lang niya mambabae ka.
May pangalan at reputasyon ang dati mong asawa. Pero ngayon, unti-unti nang namumulat ang mundo sa iba't ibang kasarian. Kaya siguro, dapat ayusin mo na rin ang future mo. Maarat itong napabuntong hininga. Dapat ba akong lumantad na? Tanong niya sa akin. Isang tanong na hindi dapat itanong sa akin. Kung saan ka komportable, doon mo gawin. Huwag mo munang pilitin. Kung tingin mo ay hindi pa tamang oras. Sige, gawin mo kung sa palagay mo okay na. Imbes na matuwa o maging emotional sa aking sinabi, sa kanya ay malungkot niya akong tiningnan at may awa rin sa mga mata. Sumisimsim ako ng tsaa at umiwas ng tingin. Nandito kami ngayon sa penthouse ng firm ko, sa pinakamatayog at tuktok ng building. Pero kailanman hindi ako naging masaya sa mga naabot kong karangalan at yaman. Ikaw, hindi ba dapat gawin mo din ang tama, Atasha? Hindi mo kasalanan kung bakit nawala si Lucio. Tumayo ito at umikot. Sa kaniya ako niyakap. Mas mataas ang kinaroroonan ko sa ibang napakalaking building, pero hindi kasing taas ng nararamdaman kong kapayapaan at saya. Kawawa naman ang bata. Kung ano ang nararamdaman mo, iyon din ang ibinibigay mo sa bata. Nasasaktan ako para kay Lucia. Huwag mong hayaan na lumaki kay Martha. Baka iba ang kilalaning ina. Baka lumayo ang loob sa'yo ng anak mo. Natahimik ako sa mga paulit-ulit na paalala at paliwanag ni Teo sa akin. Hindi ko akalaing makakahanap ako ng kaibigan sa isang kliyente. I was judged by people. Pinatulan ko raw ang kliyente ko. Ayokong pangunahan si Teo, lalo na at napakabuti niyang tao. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, Atasha. Please. For Lucia. Marahan niyang hinaplos ang balikat ko at hinalikan ang aking ulo. Kailangan niya ng ama. Nahihirapan akong lumunok at mariin na pumikit. I will never be a good mother. Nariyan ka na, hindi ba? Malilito ang bata. Inaalagaan ni Martha. Ibang ama ang kinikilala. Ipapaintindi ko yun sa kanya kung nasa tamang oras na. At kung malaki na siya. Paus kong saad at suminsum ulit ng tsaa. Nanindigan at nanatili ang desisyon ko sa nais ko. Narinig ko ang dismayadong pagbuntong hininga naman ni Teo. Gaano man siya kaminsan nadidismaya sa paninindigan ko at pagmamatigas, hindi niya ako kailanman sinisisi. Walang paninisi akong natatanggap sa kanya. Umikot ito at naramdaman ko ang pagbalik ng upuan. Nanatili ang titig ko sa labas. Nanatili roon kahit alam kong hindi nakakaengganyo na ang tanawin na ito. Ito ay madilim, malungkot at malamig. Pero parang sanay na ako sa pakiramdam na yon. Victor Del Mondo. Napabaling ako sa pagsambit niya ng pangalan. He loves you. I know he does. Alam ko. Sagot naman ni Atasha. Tumango siya at pagod na napahinga ng malalim. Ayoko siyang balikan. Ayokong maging kami ulit. Hindi ko maintindihan kung bakit. Sa nagdaang taon na wala siya sa tabi ko. Hindi ko nagawang umibig ng iba. Isang buhay lang ang mayroon ako. Pero bakit sa iisang lalaki lang ako nagmahal? Bakit hindi ko nagawa pang magmahal sa iba? Kaya naman kinasusuklaman ko. Gusto kong higitan ang nararamdaman ko sa kanya sa ibang lalaki. Pero hindi ko magawa. At alam mo rin naman siguro na maayos na ako ngayon sa ganitong sitwasyon, hindi ba? Hindi siya umimik at inayos na lang ang kanyang buhok. Ramdam ko ang init ng dugo ng dati mong asawa sa akin. Pero ako, ang nararamdaman ko naman ay init ng katawan. Nakakadiri ka talaga, Theo. Manahimik ka nga. Malakas siyang tumawa na halos sakupin ng kanyang boses ang buong kusina ko. Ngunit nahinto ang kanyang kasiyahan sa pagpasok naman ni Martha kasama si Lucia. Nilabas niya ang bata para maglaro sa park, ngunit inabot sila ng gabi. Mabilis akong tumayo at sinalubong ang dalawa. Bakit kayo nagabihan? Sumulyap naman si Martha kay Lucia. Dumaan kami sa may ice cream store. Natagalan kami roon at, di ba sabi ko sa'yo, bawal kang kumain na matatamis? Dumiin ang titig ko kay Martha at bumagsak kay Lucia. Iyon kaya napaatras ito at nagtago sa likod ni Martha. Mabilis akong mariing napapikit at nahihirapang lumunok.
Laging mong pinagbibigyan ang bata, Marta. Nang sumulap ako sa anak ko ay nakayuko na ito. Mabilis na lumapit naman si Teo at kinuha si Lucia para kargahin at dalhin sa kwarto. Atasha naman, hindi mo na nga nasasamahan ang anak mo sa pamamasyal sa labas, ay ganyan pa ang bungad mo sa kanya. Hindi niya kayang matanggap sa iyo yan. You're always working. Hindi ganyan ang itinuro ko sa iyo. Ipagpapalit mo iyang trabaho mo sa iyong anak. Hindi ka na natuto. Nagtungo siya sa couch at inayos ang mga gamit niya. Inayakan niya ako kanina. Binigyan ko ng ice cream para gumaan ang pakiramdam. Bigla ako nag-alala sa narinig kaya agad kong nilapitan si Marta. Bakit siya umiyak? Hinarap ako ni Marta at banayad akong tiningnan. Dahil naiinggit. Naiinggit sa mag-inang nakita niya sa park. Natigilan ako at parang tinusok ang dibdib ko sa narinig. Hindi ako nakagalaw at nanatiling nakatayo lang. Lumalaki na siya. Kaya wag mong i-underestimate ang anak mo. Matalino siya. Naiintindihan na niya ang mga nangyayari. At aware siya at naiintindihan ka niya. Ang pag-intindi niya sa'yo ay puno ng pagmamahal. Tiningnan ako ni Marta na punong-puno ng sakit. Umiwas siya ng tingin at napabuntong hininga. Doktor at abogada ang mga magulang niya. Hindi basta-bastang bata si Lucia. Mature na ang isip niya. Dahil doon lumapit siya sa akin at hinalikan ang pisngi ko para magpaalam. Mauna na ako. Kausapin mo ang anak mo. Hindi ako kumiburoon at pinanood na lamang ang paglabas ni Marta ng penthouse. Alam na mga tao rito na may bata kami ni na Marta at si Teo na kasama. Lalo na at wala namang salita o kumpirmasyon. Lumabas sa bibig namin na anak ko siya. Tinatawag niya ako Mami. At ganun din ka Marta. Maliban kay Teo of course. Ngayon ko lang din naman inuwi si Lucia ng Pilipinas. Matapos mangyari ang ginawa ng pamilya ko. Siguro rason para hindi na ganoon kumalat ang balita. Ilang minuto akong uminom ng wine kasama si Teo. Hindi pa man ganoon kalalim ang gabi nang umalis na siya. Hindi ko na rin pinag-aksaya na kausapin pa si Lucia. Wala akong plano. Pero nang pinuntahan ko siya sa silid para siguraduhin maayos na natutulog, ay naabutan ko itong gising at nasa may bintana ng kwarto niya. May kung anong tinititigan sa labas. Nakapangalumbaba sa bintana katabi ang paborito nitong unan. Hindi ba dapat natutulog ka na ngayon, Lucia? Seryoso kong saa dito. Gulat siyang napalingon sa akin. Okay, Mami. Sorry, Mami. Bababa na sana siya sa couch sa tabi ng bintana niya nang umupo ako sa tabi niya at pinigilan siyang umalis. Sabi ng Mami Marta mo, umiyak ka daw sa park. Ngumiti siya sa akin at umiling. I'm okay now. I'm fine now, Mami. Don't worry about me. Tiningnan ko lamang siya. Parang pinipiga ang puso ko na nakatitig sa mukha ng anak ko habang may isang baby ko na hindi ko nailigtas at naalala ko kung gaano ako kawalang ingat na ina sa tuwing tinititigan ko sa mga mata niya si Lucia. One is alive, the other one is died dahil sa katigasan ko. Are you not happy? Nahihirapan kong tanong. Napaiwas siya ng tingin at tila malalim na pinag-isipan ang simpleng tanong ko na mahirap malaman ang sagot. I'm happy. Nakayuko niyang sagot hanggang sa umangat ng tingin niya at matamis akong nginitian. I'm happy, Mami. It's okay. At hinawakan ang pisngi niya. Nanatili akong walang reaksyon sa kanya at tikom ang mga labi ko. Pinagmamasdan ni Lucia na may ngiti sa mga labi. Ang kanyang ngiti ay nakakaaliw. Ang kanyang mga inosenteng mata ay nagtataglay ng kabaitan. Bagamat ang kanyang pasensya at pangunawa ay napakadalisay, maari nilang iangat ang kabutihan. Hinawakan ko ang pisngi niya at hinaplos. I'm sorry, baby. Kung hindi marunong magmahal si Mami na parang ina. Hindi ko na alam kung paano ba magmahal at paano magmahal bilang isang ina. Kinuha si Lucio ang puso ko at namatay at kasama niya. Ngayong hindi ko na alam kung kaya ko pang magmahal ngayon na ang puso ko ay puno ng paninisi. Bigyan mo ng time si Mami, baby. Bigyan mo pa ako ng maraming oras. Bulong ko sa kanya at wasak na wasak.
Napakurap siya ng mga mata at nawala ang ngiti nito. Hindi ko pinakikita sa kanya na nasasaktan ako. Ayokong isipin niya na mahina ako. Mahal kita, Mami. Agad niya akong niyakap. She deserve everything. Saan ba ako magsisimula nito? Mahal na mahal ka ni Mami. Nahihirapan kong sambit at banayad na napapikit. Naramdaman ko ang paghilig ni Lucia sa aking balikat. Mahal na mahal kita, anak. At alam mo ba, napapasaya mo ako. Abot tayo nga kung magiliw niya ang mga bulong. Parang hinihipa ng hangin. Malamig pero banayad. Puno ng pagnanasa at pagngangalaga. Don't worry, Mami. Alam po ni Lucia na mahal mo ako. Mariin akong napapikit. Kaya kong ibigay lahat sa kanya. Ngunit alam kong may kulang pa. Hindi ko pa to napupunan. Nakatira man kami sa iisa, sa mas pinakamataas na building ng syudad. Alam kong kulang pa iyon para sa batang hangad ang materyal na bagay, kundi totoong pagmamahal ng pamilya. Lucia can wait, Mami. I will wait for you, Mami. Nahihirapan akong lumunok dahil pakiramdam ko ay kausap ko si Victor. His words and comforting tone, walang pinagkaiba kay Lucia. Ngayon ko napagtanto. Pilya man ito katulad ko paminsan-minsan. Hindi ko pwedeng ipagkaila na nakuha nito sa kanyang ama kung paano ito magsalita at kung paano ito pumili ng mga salita. Napangiti ako sa isiping iyon.